Isang araw nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan tungkol sa lupa. Nauwi iyon sa matinding pagtatalo. Galit na galit siya sa akin noon. Habang naglalakad siya papalayo, may sinabi siya na hanggang ngayon ay malinaw pa ring nakaukit sa isip ko. Mahina, ngunit puno ng galit ang boses niya nang sabihin niyang, "Hindi mo alam kung sino ang pinabangga mo." Hindi ko yun pinansin. Akala ko pananakot lang. Pero makalipas ang ilang araw, nagsimula na ang kakaibang pangyayari. Isang gabi habang natutulog ako sa kwarto ko, bigla akong nagising ng mga bandang 3:00 ng madaling araw. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may kakaibang pakiramdam sa loob ng kwarto. Tahimik ang paligid. Sobrang tahimik. Tapos bigla kong narinig na parang may gumagapang sa bubong ng bahay namin. Sa una, inisip ko na baka pusa lang o daga. Pero maya-maya, may narinig akong mahina at nakakakilabot na tunog. Parang may insekto na gumagalaw at nagkikiskisan. Pagkatapos noon, may naramdaman akong kakaiba sa tiyan ko. Biglang sumakit ng sobra ang sikmura ko. Parang may gumagalaw sa loob. Napabalikwas ako sa kama habang hawak ko ang tiyan ko. Pakiramdam ko may mga bagay na gumagapang sa loob ng aking katawan. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Pakiramdam ko may kung anong gustong lumabas sa tiyan ko. Dali-dali akong tumakbo papunta sa banyo at doon nangyari ang bagay na hanggang ngayon hindi ko makalimutan. Bigla akong nagsuka, pero hindi yon normal na suka. Kasama ng suka ko ay maliliit na itim na bagay na gumagalaw. Parang mga insekto. Parang may uod at may mga parang maliliit na ipis na pilit gumagapang palabas. Napaupo ako sa sahig habang nanginginig sa takot. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Sumigaw ako para tawagin ang nanay ko. Pagpasok niya sa banyo, nakita niya ang mga bagay na gumagalaw sa sahig. Namutla siya. Agad niya akong hinila palabas at paulit-ulit na nagdasal. Kinabukasan, dinala nila ako sa ospital. Sinuri ako ng doktor, pero ang sabi nila wala naman daw akong sakit. Normal daw ang mga resulta ng pagsusuri. Hindi yun matanggap ng nanay ko dahil alam niya na hindi normal ang mga nangyayari sa akin. Pag-uwi namin sa bahay, nagpasya siyang pumunta sa isang matandang albularyo sa kabilang barangay. Pagdating doon, hindi pa man kami nagsasalita, bigla na akong tinitigan ng matanda. Matagal niya akong tinitigan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. May nagpabarang sa batang ito. Parang tumigil ang mundo ko nang marinig ko yun. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o magagalit. Pero lalo akong kinilabutan nang sabihin pa ng matanda. Hindi lang isa, maraming ipinadala sa kanya. Napatingin ako sa nanay ko. Pareho kaming namutla at doon nagsimula ang mas lalong nakakatakot na bahagi ng karanasan ko. Dahil ayon sa albularyo, hindi pa daw nagsisimula ang totoong epekto ng barang sa akin. At kung hindi agad ito matitigil, maaaring hindi ko na makita ang susunod na umaga. Pagkatapos sabihin ng matandang albularyo na may nagpabarang sa akin, lalo akong kinabahan. Tahimik lang ako noon habang nakaupo sa bangko sa loob ng maliit niyang kubo. Amoy ko pa yung usok ng insenso na dahan-dahang umiikot sa hangin. Parang mas lalo nitong pinapabigat ang pakiramdam ko. Tumingin sa akin ang albularyo at sinabi niya sa nanay ko na kailangan daw akong bantayan lalo na kapag gabi. Sabi niya doon daw madalas kumikilos ang mga ipinapadala ng barang. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o iisipin ko na baka tinatakot lang niya kami. Pero Sir Jupiter, noong gabing yun, doon ko napatunayan na hindi pala biro ang sinabi niya.
Pag-uwi namin sa bahay, tahimik lang ako. Hindi na ako masyadong kumain dahil parang may kakaiba pa rin sa tiyan ko. Parang may gumagalaw na hindi ko maintindihan. Bandang gabi pinahiga na ako ng nanay ko. Nagdasal pa siya bago ako matulog. Sabi niya wag daw akong matakot dahil bantay daw ako ng Diyos. Tumangulang ako pero sa totoo lang, Sir Jupiter, kinakabahan na ako. Lumipas ang ilang oras, nakatulog naman ako kahit papaano. Pero bigla akong nagising ulit. Alam niyo ba kung anong oras? Eksaktong 3:00 ng madaling araw. Pagmulat ko ng mata ko, ramdam ko agad na may kakaiba sa paligid. Tahimik na tahimik ang bahay namin. Wala akong marinig kahit konting ingay. Pero maya-maya may narinig akong mahinang kaluskos sa labas ng bitana. Parang may gumagalaw sa bubong. Nung una inisip ko na baka pusa lang ulit. Pero hindi normal yung tunog. Parang maraming maliliit na paa ang gumagapang. Dahan-dahan akong bumangon sa kama ko. Nakatingin lang ako sa kisame habang pinapakinggan ko yung tunog. Habang tumatagal, parang lumalakas yung ingay. Parang may naglalakad sa bubong ng bahay namin. Bigla akong kinabahan. Gusto kong tawagin yung nanay ko pero parang may pumipigil sa akin. Tapos Sir Jupiter, may narinig akong mahinang tawa. Hindi ko alam kung tama ba ang narinig ko pero parang may babaeng tumatawa sa labas. Mahina lang pero malinaw. Parang nasa tapat lang ng bintana ko. Kinilabutan ako. Unti-unti akong lumingon sa bintana. Kurtina lang ang nakatakip doon kaya hindi ko makita kung ano ang nasa labas. Pero habang nakatingin ako sa kurtina, bigla itong gumalaw. Parang may dumaan sa likod nito. Nanigas ako sa kinatatayuan ko at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ako makasigaw. Hindi rin ako makagalaw at habang nakatitig ako doon, bigla na naman akong nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan ko. Mas malala kaysa noong unang gabi. Parang may mga bagay na nagkakagulo sa loob ng aking tiyan. Napayuko ako sa sakit. Pakiramdam ko may kung anong gumagapang pataas sa loob ng katawan ko. Bigla akong naduwal. Dali-dali akong tumakbo papuntang banyo kahit hirap na hirap akong tumayo. Pagdating ko doon, napahawak ako sa lababo habang nanginginig. Tapos bigla na naman akong nagsuka. Sir Jupiter, hindi ko talaga makakalimutan ang nakita ko sa lababo. Kasama ng suka ko ay mga maliliit na itim na insekto. Gumagalaw sila habang basa pa ng laway at suka. May mga parang uod na pilit gumagapang. May mga parang ipis na maliliit. Napaatras ako sa sobrang takot. Hindi ko alam kung paano yun nangyari. Bigla akong napasigaw. Narinig yun ng nanay ko kaya agad siyang tumakbo papunta sa banyo. Pagkakita niya sa lababo, namutla siya. Sir Jupiter, nakita niya rin mismo yung mga gumagalaw na bagay. Hindi yun imahinasyon. Totoo talaga. Agad niya akong hinawakan at pinaupo sa sahig habang nagdadasal siya ng paulit-ulit. Halos umiiyak na siya habang sinasabi ang mga dasal. Habang nangyayari yun, may narinig kaming malakas na kalabog sa bubong. Parang may bumagsak sa itaas ng bahay. Pareho kaming napatingin sa kisame. Sunod-sunod ang kalabog. Parang may maraming gumagapang at tumatakbo sa bubong. Hindi lang isa, marami. Lalong napalakas ang dasal ng nanay ko. Ako naman halos hindi na makahinga sa takot. Tapos Sir Jupiter, biglang tumigil ang lahat. Biglang naging tahimik ulit ang buong bahay. Walang kaluskos at walang ingay. Parang walang nangyari. Akala naming tapos na pero maya-maya may narinig kaming mahina na namang tawa. Sa pagkakataong yun, mas malinaw na at parang nanggaling mismo sa bubong ng bahay namin. Niyakap ako ng nanay ko habang nanginginig siya.
Hindi na kami nakatulog hanggang sumikat ang araw. Kinabukasan, bumalik kami agad sa albularyo. Pagdating namin doon, tinanong niya kung ano ang nangyari kagabi. Hindi pa man kami nagsasalita, tumingin siya sa tiyan ko tapos dahan-dahan siyang umiling. Sabi niya, lumakas na ang barang na ipinadala sa kanya. Naramdaman ko na naman ang lamig sa buong katawan ko, pero ang mas lalo akong kinilabutan ay ang sinabi niya pagkatapos. Sabi niya, Sir Jupiter, may isang bagay daw na hindi pa lumalabas sa katawan ko. At ayon sa kanya, yun daw ang pinakadelikado sa lahat. Sir Jupiter, pagkatapos sabihin ng albularyo na may isang bagay pa na hindi lumalabas sa katawan ko, lalo akong kinabahan. Pakiramdam ko noon parang may mabigat na bato sa dibdib ko at hindi ako makapagsalita. Nakatingin lang ako sa kanya habang hinihintay kung ano pa ang sasabihin niya. Tahimik sandali ang matanda, tapos kumuha siya ng maliit na mangkok na may tubig. May mga dahon na nakalubog doon. Sinindihan niya ang insenso at pinausukan niya ang mangkok habang may binubulong siyang dasal. Habang ginagawa niya yon, pinaupo niya ako sa harap niya. Sir Jupiter, hindi ko maipaliwanag pero habang nakaupo ako doon parang mas lalo kong nararamdaman yung tiyan ko. Para bang may gumagalaw na naman sa loob. Hindi ko sinabi agad sa kanila dahil nahihiya ako, pero habang tumatagal parang umiikot yung loob ng tiyan ko. Bigla akong napahawak sa sikmura ko. Napansin yon ng albularyo. Tumingin siya sa akin tapos sinabi niya, "Ramdam mo na naman ba?" Tumango lang ako. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hinawakan niya yung tiyan ko tapos pumikit siya sandali. Pagkatapos noon bigla siyang napamura ng mahina. Nagtaka ang nanay ko. "Tay, ano po?" tanong niya. Huminga ng malalim ang matanda bago siya nagsalita. "Gumagalaw na ulit." Pagkarinig ko noon lalo akong kinabahan. Parang gusto kong tumakbo palabas ng kubo niya pero hindi ko magawa. Pinahiga niya ako sa mahabang bangko sa loob ng kubo. Sabi niya wag daw akong matakot kahit anong mangyari. Pero Sir Jupiter, paano ako hindi matatakot kung ang sinasabi nila ay may kung anong bagay sa loob ng katawan ko? Kumuha siya ng langis sa maliit na bote. Pinahiran niya ang tiyan ko habang may sinasabi siyang dasal. Habang ginagawa niya yun, bigla na naman akong nakaramdam ng matinding sakit. Mas malala kaysa mga nakaraan. Mahigpit ang hawak ko sa gilid ng bangko. Pakiramdam ko may gumagapang pataas sa loob ng tiyan ko. Sir Jupiter, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Napasigaw ako sa sakit at bigla akong naduwal. "Labas na! Ilabas mo!" Sigaw ng albularyo. Dali-dali akong pinaupo ng nanay ko habang may hawak siyang maliit na timba. Tapos nagsuka na naman ako. Sa una, normal na suka lang, pero maya-maya may lumabas na itim na parang buhol ng buhok. At nang makita iyon ng nanay ko, napasigaw siya sa takot. Pero hindi pa doon natapos. Pagkatapos ng buhol ng buhok, may lumabas na parang maliit na pako. Sir Jupiter, hindi ko alam kung paano yun napunta sa katawan ko. Halos hindi ako makahinga sa sobrang takot. Tiningnan yun ng albularyo habang seryoso ang mukha niya. "Yan ang bahagi ng barang," sabi niya. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nakikita ko. Akala ko tapos na pero bigla akong nakaramdam ulit ng kakaiba sa tiyan ko. Parang may gumagalaw ulit. Mas mabilis na ngayon. Napahawak ako sa sikmura ko habang nanginginig. "Tay, meron pa," sabi ko. Napatingin agad sa akin ang albularyo. Tapos sinabi niya ang bagay na lalo akong kinilabutan. "Hindi pa yan ang hinahanap natin." Napatigil ako. Kung hindi pa yun ang hinahanap nila, ano pa ang nasa loob ko? Bigla na naman akong naduwal. Pero sa pagkakataong yun, walang lumabas. Sa halip may naramdaman akong gumagapang pataas sa dibdib ko. Pakiramdam ko may kung anong gustong lumabas sa lalamunan ko. Hindi ako makahinga. Nataranta ang nanay ko.
Kahit tulungan niyo po ang anak ko, umiiyak niyang sabi. Agad na kumuha ng bawang ang albularyo, dinikdik niya ito tapos inilagay malapit sa ilong ko. Grabe ang amoy at halos masuka ako ulit. Pero sabi niya huwag ko raw pipigilan. Huminga ako ng malalim tapos bigla na naman akong nagsuka. Sir Jupiter, sa pagkakataong yun may lumabas na malaking itim na ipis. Buhay at gumagalaw. Pagbagsak nito sa timba agad itong gumapang. Napaatras ang nanay ko habang nanginginig. Ako naman halos mawalan ng ulirat. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Tinitigan ng albularyo ang ipis habang seryoso ang mukha niya. Pagkatapos, tinapakan niya ito. Tahimik ang buong kubo. Walang nagsasalita. Akala ko tapos na ang lahat pero biglang tumingin sa akin ang matanda. At doon ko nakita ang kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Parang may mali. Tay, ano po? Tanong ng nanay ko. Huminga ng malalim ang albularyo bago siya nagsalita. May masama akong nararamdaman. Lalo akong kinabahan. Tumingin siya sa labas ng kubo, tapos sinabi niya ang bagay na lalo kong ikinakilabot. Hindi pa tapos ang nagpapadala ng barang. Nanlaki ang mata ng nanay ko. Anong ibig niyo pong sabihin? Dahan-dahan namang siyang sumagot. Habang inilalabas natin ang mga ipinadala sa kanya, may bagong ipinapadala. Sir Jupiter, nang marinig ko yun, parang nanlamig ang buong katawan ko. Akala ko matatapos na ang lahat. Akala ko maililigtas na ako. Pero ayon sa albularyo, may isa pang bagay na paparating sa akin. At ang mas nakakatakot pa doon, sabi niya sa gabing yun daw mismo, darating ang pinakamalakas na barang na ipinadala sa akin. Sir Jupiter, pagkatapos sabihin ng albularyo na may paparating pang mas malakas na barang, parang gusto ko na lang umuwi at magtago. Pakiramdam ko noon wala na akong ligtas na lugar. Kahit nasa loob kami ng kubo ng albularyo, hindi pa rin nawawala ang kaba ko. Tahimik lang ako habang nakaupo sa bangko. Yung nanay ko naman hawak-hawak ang kamay ko at ramdam ko na nanginginig din siya. Kahit siya hindi niya alam kung ano pa ang mangyayari sa akin. Biglang sinabi ng albularyo na kailangan daw naming manatili muna doon hanggang gabi. Sabi niya mas mabuti raw na nandoon ako sa kanya kapag umatake ulit ang barang. Wala kaming nagawa kundi ang sumunod. Lumipas ang ilang oras, bandang hapon parang medyo gumaan na ang pakiramdam ko. Akala ko nga tapos na talaga. Pero Sir Jupiter, mali pala ako. Nagsimula ulit ang kakaibang pakiramdam sa tiyan ko habang papalubog na ang araw. Sa una, mahina lang. Parang simpleng kabag lang. Pero habang dumidilim ang paligid, lalo itong lumalakas. Parang may gumagalaw na naman sa loob ng tiyan ko. Hindi ko na sinabi agad dahil ayoko nang matakot lalo ang nanay ko. Pero hindi ko rin kinaya. Unti-unti akong napayuko habang hawak ko ang tiyan ko. Napansin yon ng albularyo. Sumasakit na naman ba? Tanong niya. Tumango ako. Hindi pa ako nakakasagot ng maayos nang bigla akong naduwal. Dali-dali akong pinaupo ng malapit sa timba na ginamit kanina. Sir Jupiter, doon nagsimula ang isa sa pinaka-nakakatakot na nangyari sa buhay ko. Bigla akong nagsuka. Sa una tubig lang at laway. Akala ko yun lang, pero maya-maya may naramdaman akong gumagalaw sa lalamunan ko. Parang may gumagapang pataas mula sa aking tiyan. Napahawak ako sa leeg ko habang napapangiwi sa takot. Tapos may lumabas na isang ipis mula sa bibig ko. Buhay at gumagalaw. Pagbagsak dito sa timba, agad itong gumapang. Napaatras ako habang nanginginig. Napahiyaw naman ang nanay ko, pero Sir Jupiter, hindi pa doon natapos.
Bigla na naman akong naduwal. "Ilabas mo lang," sabi ng albularyo habang hawak ang balikat ko. Maya-maya isa na namang ipis ang lumabas sa bibig ko. Parang walang katapusan, bawat suka ko may kasamang ipis na gumagapang palabas. Maliit, malaki, may itim at may maputla. Sir Jupiter, hindi ko alam kung paano yun nangyayari. Pakiramdam ko noon, parang may pugad ng ipis sa loob ng tiyan ko. Sunod-sunod silang lumalabas. Habang bumabagsak sila sa timba, nagkakagulo sila sa loob. Ang ingay ng mga paa nila habang gumagapang. Nakakadiri at nakakatakot. Halos mawalan na ako ng lakas. Pero hindi pa rin tumitigil. Bigla akong sumuka ulit. Sa pagkakataong yun, 3 ipis ang sabay na lumabas sa bibig ko. Napaatras ang nanay ko habang umiiyak. "Tay, tulungan niyo po siya!" sigaw niya. Mabilis na nagdasal ang albularyo habang pinapahira ng langis ang tiyan ko. Pero habang ginagawa niya yon, lalo akong nasusuka. Sir Jupiter, pakiramdam ko noon parang may gumagalaw pa rin sa loob ng katawan ko. Parang may mas marami pang ipis na gustong lumabas. Hindi ko na mapigilan ang pagsusuka ko. Sunod-sunod na naman at bawat isa may ipis. Minsan 2, minsan 3 at minsan halos 5 ipis ang lumalabas ng sabay-sabay. Ang timba na hawak ng nanay ko halos mapuno na. Ang dami nila na gumagapang sa loob. Yung iba umaakyat sa gilid ng timba, yung iba nagsusumiksikan. Hindi ko na kaya ang amoy. Hindi ko na kaya ang takot. Pakiramdam ko noon mamamatay na talaga ako. Bigla akong nanghina at halos hindi na ako makahinga, pero may naramdaman pa rin akong gumagalaw sa loob ng tiyan ko. Parang may mas malaki pa. Napansin yun ng albularyo. Tiningnan niya ako ng mabuti, tapos sinabi niya ang bagay na mas lalo akong kinilabutan. May huli pang lalabas. Nanlaki ang mga mata ko. Kung ganoon karami na ang lumabas, ano pa ang natitira? Bigla akong napahawak sa tiyan ko. Masakit na naman at mas masakit kaysa noong una. Pakiramdam ko may malaking bagay na gumagapang pataas sa loob ng katawan ko. Dahan-dahan itong umaakyat sa dibdib ko. Papunta sa aking lalamunan. Hindi ako makahinga. Napahawak ako sa leeg ko habang hinihingal. "Tay!" sigaw ng nanay ko. Lumapit agad ang albularyo. "Ilabas mo! Huwag mong pipigilan!" sabi ng albularyo. Pero Sir Jupiter, hindi ko alam kung kaya ko pa. Dahil sa pakiramdam ko, hindi na simpleng ipis ang lalabas sa akin. At sa paraan ng paggalaw nito sa loob ng katawan ko, parang mas malaki ito kaysa sa lahat ng ipis na lumabas kanina. At doon ko naisip, baka yun na ang pinakamalakas na barang na ipinadala sa akin. Sir Jupiter, doon na talaga ako umabot sa punto na akala ko hindi na ako makakaligtas. Pagkatapos ng lahat ng ipis na lumabas sa bibig ko, halos wala na akong lakas. Nanghihina na ang buong katawan ko at hirap na akong huminga. Pero ramdam ko pa rin noon na may gumagalaw pa rin sa loob ng aking tiyan. Mas mabigat at mas mabagal, parang may malaking bagay na gumagapang pataas sa loob ng katawan ko. Napahawak ako sa tiyan ko habang nakayuko at halos maiyak na ako sa sakit. "Tay, hindi ko na kaya," sabi ko habang hinihingal. Lumapit agad ang albularyo sa akin. Hinawakan niya ang balikat ko para hindi ako bumagsak sa bangko. Tumingin siya sa akin ng seryoso. "Makinig ka sa akin," sabi niya. Pinilit kong tumingin sa kanya kahit nahihilo na ako. "Hindi mo matatalo ito kung hindi ka lalaban," sabi niya. Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin, pero maya-maya sinabi niya sa akin ang dapat kong gawin. "Magdasal ka. Taimtim buong puso," sabi ng albularyo. Habang ginagawa raw nila ang orasyon, kailangan ko raw manalangin ng buong lakas ng loob. Huwag daw akong matakot. Huwag daw akong titigil sa pagdarasal kahit gaano kasakit ang maramdaman ko. Tumangulang ako kahit hirap na ako. Lumuhod ako sa sahig ng kubo.
Sir Jupiter, doon ako nagsimulang magdasal. Hindi mahaba, hindi magandang mga salita, simpleng dasal lang. Humingi ako ng tulong sa Diyos, humingi ako ng lakas at higit sa lahat humingi ako ng proteksyon. Habang nagdadasal ako, nagsimula na rin ang albularyo sa pinakamatinding orasyon na alam niya. Kumuha siya ng bawang, langis at mga dahon. Pinapausukan niya ang buong kubo habang malakas siyang nagdadasal. Ang boses niya parang nag-iiba, mas malakas at mas matapang. Habang nangyayari yun, lalo na naman akong nakaramdam ng matinding sakit sa tiyan ko. Parang may nagagalit sa loob ng aking katawan. Bigla akong naduwal pero pinilit kong ipagpatuloy ang pagdarasal ko. Sir Jupiter, hindi ko na mabilang kung ilang minuto kaming ganoon. Nagdarasal ako habang nakaluhod. Ang albularyo naman tuloy-tuloy sa orasyon. Yung nanay ko umiiyak habang nagdadasal din sa tabi ko. Bigla akong napahawak sa tiyan ko. Masakit na naman at mas matindi. Napangiwi ako sa sakit. Tuloy lang ang dasal, sigaw ng albularyo. Pinikit ko ang mga mata ko at lalo akong nagdasal ng taimtim at doon nangyari ang huling bagay na hindi ko makakalimutan. Bigla akong naduwal. Napahawak ako sa sahig habang nagsusuka. Sir Jupiter, may lumabas na huling ipis sa bibig ko. Pero iba ito sa lahat ng nauna. Mas malaki at mas maitim. Halos doble ng laki ng mga naunang lumabas. Pagbagsak nito sa sahig, gumapang ito ng mabilis pero agad itong tinapakan ng albularyo. Pagkatapos noon, biglang nawala ang sakit sa tiyan ko. Parang biglang may nawala sa loob ng aking katawan. Napaupo ako sa sahig habang hinihingal. Tahimik ang buong kubo. Walang nagsasalita. Tinitigan ako ng albularyo, tapos dahan-dahan siyang tumango. Tapos na, sabi niya. Sir Jupiter, hindi ko maipaliwanag ang naramdaman ko noon. Parang nabunutan ako ng tinik, parang biglang gumaan ang buong katawan ko. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Sabi ng albularyo, kailangan daw naming kausapin ang taong pinaghihinalaan niyang nagpabarang sa akin. Yung matanda na nakaaway ko. Kinabukasan, pinuntahan namin siya. Kinakabahan ako habang papalapit kami sa bahay niya. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Pagdating namin sa harap ng bahay niya, lumabas siya. Pagkakita niya sa amin, nagulat siya. Tahimik lang kami sandali. Tapos nagsalita ang nanay ko. Ipinaliwanag niya ang lahat ng nangyari sa akin. Noong una parang ayaw maniwala ng matanda. Pero nang sabihin ng albularyo na alam niya ang nangyari, biglang nagbago ang mukha ng matanda. Tahimik siya sandali tapos yumuko siya. Sir Jupiter, doon ko nakita na parang nagsisi siya. Huminga siya ng malalim bago siya nagsalita. Pasensya na, sabi niya. Galit lang ako noon. Sabi niya nagpunta raw siya sa isang mangkukulam dahil sa galit niya sa akin pagkatapos ng away namin. Hindi raw niya akalaing ganoon kalala ang mangyayari. Natahimik ako habang nakikinig. Hindi ko alam kung magagalit ba ako o hindi pero sa huli sinabi ko na lang ang nasa puso ko. Sana po hindi na maulit, sabi ko. Tumango siya habang nakayuko. Humingi siya ng tawad sa akin at sa nanay ko at mula noon, hindi na kami nag-away ulit. Sir Jupiter, hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari sa akin. Hindi ko akalaing darating ang araw na mararanasan ko ang ganoong klaseng takot. Mula naman noon, natutunan ko na hindi lahat ng bagay sa mundo ay kayang ipaliwanag. At natutunan ko rin na kapag may galit sa puso ng tao, minsan nagagawa nilang saktan ang kapwa nila sa paraang hindi inaasahan. Pero sa lahat ng nangyari, isang bagay lang ang sigurado ako. Kung hindi ako nagdasal noon at kung hindi kami humingi ng tawad sa isa't isa, baka hanggang ngayon, hindi pa rin ako makakaligtas sa barang na muntik kumitil sa aking buhay.
Ops, wala munang alis. May susunod pa tayong kwento. Para naman itong salamin ng una nating kwento. Parehong misteryo, parehong dilim, pero mas nakakatindig balahibo ang mangyayari. Kaya manatili lamang po kayo dyan at siguraduhin ninyong handa kayo. Tutok lang. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Belen, 22 years old. Isa po akong simpleng babae na lumaki at nanirahan sa probinsya. May asawa po ako. Ang pangalan niya ay Lito. At noong mangyari ang lahat ng ito, buntis po ako sa una naming anak. Hanggang ngayon kapag naaalala ko ang nangyari sa akin, kinikilabutan pa rin ako. May mga gabi na napapaisip ako kung papaano akong nakaligtas. Kaya naisip ko po na ikwento ito sa inyo, Sir Jupiter, dahil baka sakaling magsilbing babala ito sa iba. Simple lang po ang buhay namin noon. Nakatira kami sa isang maliit na bahay sa may bandang dulo ng barangay. Medyo liblib po ang lugar namin at para makarating sa bayan, kailangan pang dumaan sa isang mahabang kalsada na halos puro puno at dumuhan ang makikita. Minsan nga kapag gabi na, wala ka talagang makakasalubong kahit isa. Pero sanay na po kami doon. Noong mga panahon na yon, 4 na buwan na ang dinadala ko sa tiyan. Sobrang saya naming mag-asawa dahil matagal din naming hinintay na magkaroon ng anak. Si Lito halos hindi ako pinapabayaan. Lagi niya akong pinapaalalahanan na mag-ingat at huwag masyadong mapagod. Isang araw, kailangan kong pumunta sa health center sa bayan para sa regular na check-up ko. Gusto sana akong samahan ni Lito pero may trabaho siya sa bukid noon kaya sabi ko, ako na lang ang pupunta. Hindi naman kasi ganoon kalayo kung sasakay ng tricycle. Maayos naman ang naging check-up ko. Sabi ng midwife, malakas daw ang baby ko at maayos ang kalagayan naming pareho. Sobrang natuwa ako noon kaya paglabas ko ng health center, hindi ko mapigilang mapangiti habang hinahawakan ko ang aking tiyan. Pagkatapos noon, sumakay na ako ng tricycle pa uwi. Pero dahil hanggang kanto lang ang sinasakyan papunta sa amin, kailangan ko pang maglakad ng mga 10 minuto bago makarating sa bahay. Tanghali na noon pero medyo tahimik ang paligid. Naririnig ko lang ang hangin na dumadaan sa mga puno at ang tunog ng mga dahon na gumagalaw. Sanay naman ako sa ganoong daan kaya hindi ako natatakot. Habang naglalakad ako, isang matandang babae ang nakita ko sa may gilid ng daan. Nakaupo siya sa isang bato at parang may hinihintay. Payat siya at nakasuot ng luma at medyo maruming damit. Mahaba ang buhok niya na may halong puti at itim. Noong una, hindi ko siya gaanong pinansin. Akala ko isa lang siyang matandang napadaan o baka nakatira sa kalapit na lugar. Pero habang papalapit ako sa kanya, napansin kong nakatingin siya sa akin. Hindi yung simpleng tingin lang, parang sinusundan niya ako ng mata. Medyo kinabahan ako pero nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. Nang makalapit na ako sa kanya, bigla niya akong tinawag. Iha, napahinto ako. Lumingon ako sa kanya at nakita ko na nakangiti siya. Pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may kakaiba sa ngiti niya. Buntis ka ba? Tanong niya sa akin. Napatingin ako sa tiyan ko tapos tumango ako. Opo, sagot ko. Unti-unti siyang tumayo mula sa pagkakaupo. Medyo mabagal ang kilos niya, parang hirap siyang gumalaw. Habang papalapit siya sa akin, napansin ko ang mga mata niya. Hindi ko alam kung bakit pero parang ang lalim ng tingin niya. Gaano nakatagal ang dinadala mo? Tanong niya ulit. Mga 4 na buwan na po, sagot ko naman. Ngumiti ulit siya. Malakas ang bata sa tiyan mo, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam noong sinabi niya yon. Parang may malamig na dumaan sa likod ko. Bigla niyang iniabot ang kamay niya papunta sa tiyan ko. Pwede bang hawakan? Tanong niya. Bago pa ako makasagot, hinawakan na niya ang tiyan ko.
Hindi ko alam kung bakit pero parang biglang nanlamig ang katawan ko nang maramdaman ko ang kamay niya. Hindi siya tulad ng normal na hawak ng ibang tao kapag hinahaplos ang tiyan ng buntis. Ang lamig ng kamay niya, parang yelo. Napatingin ako sa mukha niya at nakita ko nakapikit siya habang hawak ang tiyan ko. Parang may binubulong na hindi ko maintindihan. Medyo kinabahan na ako noon. Ilang segundo lang naman niyang hinawakan ang tiyan ko pero pakiramdam ko ang tagal noon. Pagkatapos noon, dahan-dahan niyang inalis ang kamay niya. Ngumiti siya ulit sa akin. "Mag-ingat ka, Iha," sabi niya. "Tandaan mo, hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo." Hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin pero tumango na lang ako. "Sige po," sabi ko. Pagkatapos noon, nagpaalam na ako at nagpatuloy sa paglalakad pa uwi. Habang naglalakad ako, hindi ko mapigilang lumingon sa likod ko. Nakita ko po rin siyang nakatayo sa gilid ng daan. Nakatitig sa akin. Hindi ko na siya pinansin at binilisan ko na lang ang paglakad ko hanggang makarating ako sa bahay. Pagdating ko sa bahay, nandun na si Lito. Kakauwi lang din niya galing sa bukid. "Kumusta ang check-up?" tanong niya agad. Ngumiti ako at sinabi ko sa kanya na maayos naman ang lahat. Hindi ko na rin sinabi sa kanya ang tungkol sa matandang babae na nakasalubong ko sa daan. Para kasing wala namang dapat ipag-alala. Akala ko noon, simpleng pangyayari lang yon. Hindi ko alam na ang sandaling yun pala ang simula ng mga bagay na hindi ko maipaliwanag. Simula ng mga gabing hindi ako makatulog. Simula ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng doktor. At higit sa lahat, doon na pala nagsimula ang pinakakinatatakutan kong mangyari sa buhay ko. Dahil ilang araw matapos kong makasalubong ang matandang babae na yon, unti-unti kong naramdaman na may kakaiba nang nangyayari sa katawan ko. At doon ko lang napagtanto na baka ang paghawak niya sa tiyan ko noong araw na yon ay hindi pala isang simpleng paghaplos lang, kundi ang simula ng isang barang na muntik nang pumatay sa akin. Sir Jupiter, hindi niyo po mai-imagine ang nangyari sa akin noong mga araw na yon. Pagkatapos kong makasalubong ang matandang babae sa daan at hinawakan niya ang tiyan ko, may kakaiba na agad na naramdaman ako. Sa umpisa parang normal lang na pagod at panlulumo dahil buntis ako. Pero habang tumatagal, ibang klase na ang pakiramdam ko. Hindi ko maipaliwanag. Parang may dumudugo sa loob ko pero wala naman. Parang may nanginginig sa tiyan ko kahit nakaupo lang ako o nakahiga. Hindi ko mawari kaya isang araw sinabi ko ito kay Lito. "Honey, iba ang pakiramdam ko. Parang may kumikilos sa loob ko na hindi ko maintindihan." Sabi ko sa kanya habang hawak ang tiyan ko. Ngumiti lang si Lito at pinisil ang kamay ko. "Baka ganyan lang talaga yan, Bel. Normal naman yan sa pagbubuntis. Huwag ka magkalala, mamaya lang maayos na yun." Sabi niya. Simple lang, para bang sinabi niya na huwag masyadong isipin at ganyan lang talaga kapag buntis. Pinaniwalaan ko siya, kahit sa puso ko, may kaba pa rin. Sir Jupiter, ilang oras lang pagkatapos noon hindi ko na mapigilan ang pakiramdam ko. Biglang sumama ang tiyan ko na parang may lumalaban sa loob. Napahawak ako sa tiyan ko, napaupo ako sa kama. Huminga ako ng malalim pero walang gumana. Ang tanging naramdaman ko lang parang may dumudugo sa loob ko at parang may humihila sa akin pababa. "Ito, tulungan mo ako. Ay, parang hindi ako okay." Tawag ko sa kanya habang nanginginig. Lumapit si Lito, hinalikan ang noo ko at sinubukang kalmahin ako. "Bel, huminga ka lang. Buntis ka lang talaga, kaya ganito ang pakiramdam mo." Pero hindi niya naiintindihan. Alam ko na hindi lang ito normal. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya. Lumipas ang ilang minuto, nagsimula na akong magsuka. Pero hindi lang simpleng suka, Sir Jupiter. Habang sumusuka ako, may kasama itong itim na maliliit na bulate. Natakot po talaga ako, hindi ko mawari kung paano at bakit nangyari yun.
Ang katawan ko parang hindi ko kontrolado. Bel, ano yan? Tanong ni Lito habang hinahawakan ang ulo ko. Nagulat siya sa nakita. Buntis ka lang. Walang ganyan sa normal na pagbubuntis. Sabi niya, nanginginig ang tinig. Pero hindi pa doon nang tatapos. Hindi nagtagal, habang umiiyak at sinusubukang huminga, may lumabas sa bunganga ko. Isang ipis na itim. Nakita ni Lito at nakita ko rin at sa sandaling yun, parang huminto ang mundo sa paligid ko. Naka-freeze ang lahat dahil sa takot. Sir Jupiter, hindi niyo po mai-imagine ang nararamdaman ko. Hindi ito tao o hayop. May kumikilos na ibang kapangyarihan sa loob ko. Para bang may nilalaban sa loob ng katawan ko at wala akong magawa kundi maranasan ang sakit at pagkabahala. Hindi ko alam kung gaano katagal yon pero ang lamig at takot na naramdaman ko hindi ko malilimutan. Hindi rin alam ni Lito kung paano haharapin yon. Pinilit niyang tulungan ako pero wala siyang magawa. Nakita niya ang lahat ng nangyayari. Kahit na gusto niya akong ingatan, hindi niya maiwasan na makita ang kabaliwan ng eksena. Humahagulgul ako, umiiyak at sinusubukang huminga, ngunit bawat hinga ko lumalabas ang kakaibang bagay mula sa katawan ko. Hindi ko mawari, Sir Jupiter. Paanong nangyari yun? Ang tanging naiintindihan ko lang ay hindi normal ang nangyayari sa akin. Matapos ang ilang sandali, huminto ang lahat. Tahimik na ang paligid. Si Lito hawak ang kamay ko, nanginginig at nakatingin sa akin, halos hindi makapaniwala. Napatingin rin ako sa tiyan ko, para bang may naiwan pa rin doon. Isang bakas ng kakaibang presensya. Hindi ko maipaliwanag ang takot ko noon, ang sakit, ang kaba, parang may naninirahan sa katawan ko na hindi ko kayang labanan. At doon ko lang naisip, baka yun ang sinasabi ng matandang babae sa daan. Baka yun ang simula ng lahat ng kasamaan na dumating sa buhay ko pagkatapos noon. Sir Jupiter, sa bawat gabi pagkatapos noon, hindi ko mapigilang maalala ang itsura ng ipis at ang pakiramdam ng mga bulate na lumalaban sa loob ko. Parang gusto ko na lang humagulgol at tumakbo pero hindi ko magagawa yun kapag nasa bahay ka lang mag-isa at buntis. At sa puntong yon, sigurado na akong hindi simpleng pagbubuntis ang nararanasan ko. May mas malakas na puwersa ang gumagalaw sa katawan ko o puwersa na hindi ko kayang kontrolin at hindi ko alam kung paano matatanggal. Sir Jupiter, pagkagising ko kinabukasan, hindi ko pa rin maalis sa isip ko ang nangyari kagabi. Ang mga itim na bulate at lalo na ang ipis na lumalabas sa bibig ko, paulit-ulit ko pa rin nakikita sa isip ko at parang hindi matatanggal sa alaala ko. Si Lito naman, grabe ang pag-aalala niya. Hindi siya nakatulog buong gabi. Hawak-hawak niya ang ulo ko at pinipilit lang na maging kalmado kahit halata sa kanya ang takot. Alam ko rin po, Sir Jupiter, na iniisip niya ang buhay ko at ang buhay ng anak na nasa sinapupunan ko. Alam niyang delikado ito at baka hindi niya ako mailigtas kung patuloy itong mangyayari. Pagkatapos ng ilang oras ng pag-aalala at walang tulog, nagdesisyon siya. Bilen, may kilala akong albularyo sa kabilang barangay. Siya lang ang makakatulong sa atin. Sabi niya habang hawak ang kamay ko, nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ko noon. Kalahating natatakot at kalahating naniniwala, pero wala na rin akong magagawa kundi ang sumunod. Huminga lang ako ng malalim at pinilit pigilan ang kaba habang nakasakay kami sa tricycle papunta sa bahay ng albularyo. Habang papalapit kami sa bahay ng albularyo, parang biglang bumigat ang hangin. Ang paligid tahimik pero iba ang pakiramdam. Parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa mga puno at sa dilim ng paligid. Hindi ko maipaliwanag, Sir Jupiter, pero parang may sumusunod sa amin. Isang malamig na presensya na hindi ko nakikita pero ramdam ko sa balat ko. Pagdating namin sa bahay ng albularyo, mabagal niyang binuksan ang pinto. Ang bahay niya, Sir Jupiter, iba ang dating. Ang dilim sa loob. May halong amoy ng mga halamang gamot at usok ng insenso. May mga anting-anting at medalya na nakasabit sa mga pader pero hindi yun nakakatulong na mawala ang kaba ko.
Pinaupo niya ako sa isang lumang silya. Huminga ka lang, Belen, ha? Dito aalagaan kita. Ang puwersang sumasama sa iyo ay hindi pangkaraniwan. Sabi niya habang pinagmamasdan ang tiyan ko. Ang mata niya parang nakakita ng isang bagay na hindi ko nakikita at sa mukha niya halata ang kaba. Naglatag siya ng mga dahon, pulbos at maliliit na bote sa lamesa. Habang ginagawa niya yun, sinimulan niyang bumulong ng mga orasyon at ritual. Ang mga salita niya, Sir Jupiter, parang hindi ko maintindihan pero ramdam ko ang bigat at kapangyarihan ng bawat salita. Parang tumitibok ang hangin sa paligid at bawat pagbulong niya, may kasamang malamig na hangin na dumadaan sa katawan ko. Biglang lumingon si Lito sa akin, nanginginig. Bel, okay ka lang ba? Tanong niya at hawak ang kamay ko ng mahigpit. Napakabigat ng pakiramdam ko. Parang may mga mata sa dilim na nakatingin sa akin. Sinusubukang galawin ang katawan ko kahit nakaupo lang ako. Ngunit hindi pa iyon ang pinaka nakakakilabot, Sir Jupiter. Habang nagpapatuloy ang albularyo sa ritual, bigla akong may naramdamang kumikilos sa loob ng tiyan ko. Parang may lumalaban at umaatungal sa loob ng aking katawan. Ang sakit, ang kirot na parang pinipilas ang laman ko. At pagkatapos ng ilang sandali napasinghap ako ng malakas nang may lumabas sa bibig ko. Hindi ito tulad ng dati, ngunit may kakaibang anyo. May kumikilos na itim, parang manipis na bulate na mas malaki at mas mabilis kaysa kagabi. Parang sinusubukang tumakas mula sa loob ko. Belen, hawakan mo ang tiyan mo, huwag mong palampasin ang galaw nito. Utos ng albularyo habang patuloy sa pagbulong ng orasyon. Ang bawat salita niya, Sir Jupiter, parang may kuryente na dumadaloy sa katawan ko. Ang balahibo ko sa braso at leeg ay nakatayo. Parang alam ng katawan ko na may masamang puwersa na lumalabas sa loob ko at sinusubukang sakupin ako. Hindi ko na alam kung ilang oras ang lumipas para bang huminto ang mundo habang ginagawa ng albularyo ang ritual. Ang mga ilaw ng kandila ay kumikindat-kindat at ang mga anting-anting sa paligid ay parang gumagalaw sa dilim. May naririnig akong bulong sa mga sulok ng bahay. Hindi tao at hindi rin hayop. Parang sinasabi ng mga tinig na yon, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Si Lito, hawak ang kamay ko, umiiyak na rin. Belen, kaya mo to, kaya mo. Paulit-ulit niyang sinasabi at alam kong sinusubukan niyang pigilan ang sarili niya sa takot. Pero halata ang kaba sa mukha niya. Alam niyang delikado, hindi lang ang buhay ko kundi pati ang buhay ng anak namin. Biglang tumayo ang albularyo. Kumuha ng isang maliit na kahon at naglatag ng pulbos sa sahig sa paligid ko. Humiga ako sa sahig, hawak ang tiyan ko. Belen, huwag kang gagalaw ha. Lahat ng puwersa sa loob mo ay lilipat sa panlabas sa pamamagitan ng ritual. Panatilihin mong malakas ang puso at isip mo, sabi niya. Ang paligid, Sir Jupiter, parang iba na. Ang hangin malamig, parang bumabalot sa akin at sa paligid ko. Ang mga anting-anting parang umiindak sa hangin na parang may sariling buhay. Ang kandila, tila nagbabago ang liwanag sa bawat ikot ng oras. At sa ilang sandali, may naramdaman akong pumutok sa loob ko. Parang may lumabas na hindi ko nakikita ngunit ramdam ko sa bawat galaw. Ang sakit at kaba ay halos hindi ko matiis, pero alam ko ito na ang tanging paraan para lumabas ang masamang puwersa na kumakapit sa akin. Pagkatapos noon, tahimik na ang lahat. Ang paligid malamig pa rin, ngunit wala na ang kumikilos sa loob ko. Napahiga ako sa sahig. Huminga ng malalim. Si Lito hawak ang kamay ko, umiiyak ngunit may halong ginhawa. Sir Jupiter, yun ang unang beses na naramdaman ko ang totoong lakas ng puwersang yun. Ang takot, ang sakit, ang lamig, lahat ay parang buhay na bumabalik sa alaala ko. At doon ko lang naisip, kung hindi ako dinala ni Lito sa albularyo, baka hindi ko na nakita ang araw na yun at baka hindi ko na nakilala ang anak namin. Hanggang ngayon, Sir Jupiter, tuwing naaalala ko yun, nanginginig pa rin ang katawan ko. Ang bawat gabi, hindi ko malilimutan ang mga bulong at ang mga itim na kumikilos sa loob ko.
at alam kong hindi pa tapos ang laban. Pero sa tulong ng albularyo at ng pagmamahal ni Lito, nakaligtas ako sa unang yugto ng kamatayan. Pagkatapos ng ritual, tahimik ang bahay ng albularyo. Hawak niya ang aking mga kamay at pinagmamasdan ang tiyan ko. Tahimik lang ako. Hinihinga ang bawat segundo na parang sinusukat ang bawat galaw ng mundo sa paligid ko. Matapos ang ilang sandali, tumigil siya sa pagbulong at tumayo. Hinawakan niya ang isang maliit na kahon at inilabas ang isang maliit na bagay na parang butil ng itim na pulbos. Tiningnan niya ako ng diretso, may seryosong mukha. Belen, ang nangyari sa iyo ay hindi normal na sakit ng buntis. May masamang puwersa na nakadikit sa iyo at ang dahilan nito ay inggit. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung tama ang narinig ko. Inggit po? Inggit? Hindi ko po maintindihan. Nanginginig ang boses ko. Tumango ang albularyo at babagal pero tiyak ang bawat kilos. Oo, iha. Ang puwersang ito ay tinatawag na barang at ang dahilan kung bakit ito nangyari ay dahil sa bata na dinadala mo sa sinapupunan mo. Ang mga taong inggit sa kaligayahan at buhay ng iba minsan gumagamit ng ganitong paraan para saktan ang inosenteng buhay. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko noon. Ramdam ko ang lamig na dumaan sa buong katawan ko. Parang nanlalamig sa buto, hindi lang sa balat. Ang isip ko puno ng tanong. Paano, Sir Jupiter? Paano nagawa yun ng ibang tao? Paano nila nasaktan ako at ang anak ko kahit hindi nila nakikita? Ang batang dinadala mo, iha, ay espesyal. Malakas ang aura niya kaya may nakakita at nainggit. Hindi sila makapaghawa sa iyo kung walang puwersa o malasakit. Ngunit dahil sa intensyon at galit nila, lumapit ang barang sa iyo. Sinusubukang saktan hindi lang ang bata, kundi pati ang iyong katawan. Hindi ko maipaliwanag ang damdamin ko. Galit, lungkot, takot, lahat sabay-sabay. Ang hirap ng damdamin yun. Parang gusto kong sumigaw at umiyak ng sabay. Naiisip ko ang anak namin, Sir Jupiter. Naiisip ko na baka hindi niya alam ang panganib na dumating sa kanya bago pa man siya ipanganak. Si Lito hawak ang kamay ko ng mahigpit. Halata sa mukha niya ang takot. Alam kong iniisip niya rin ang buhay ko at ang buhay ng anak namin. Belen, kaya natin to. Aalisin natin yung masamang puwersa. Huwag ka mag-alala, hindi kita pababayaan. Sabi niya habang pinipisil ang kamay ko ng mahigpit. Tumingin ako sa tiyan ko at hinawakan ito. Ramdam ko na parang may kakaibang init at lamig na dumadaan sa katawan ko sa parehong oras. Ang bata, parang alam niyang may panganib at parang sinusubukan niyang ipaalala sa akin na kailangan niyang protektahan. Huminga ako ng malalim at tinanong ang albularyo. Paano po ito maaalis? Paano po natin mapoprotektahan ang anak ko? Ngumiti siya ng bahagya at parang may kaunting liwanag sa mukha niya sa kabila ng madilim at malamig na paligid. Belen, iha, kailangan mong maging matatag. Ang puwersa ng barang ay malakas, ngunit mas malakas ka at mas malakas ang anak mo. May gagawin tayong ritual, may dasal at proteksyon na ilalagay namin sa iyo. Pero sa ngayon, kailangan mo munang malaman kung sino ang dahilan ng inggit na ito. Napatingin ako sa kanya, hawak ang tiyan ko. Ang utak ko ay umiikot sa mga tanong at takot. Sino po ang pwedeng may ganitong galit sa akin at sa anak ko? Tumango ang albularyo. Seryoso pa rin ang mukha. Hindi palaging makikita, iha. Minsan, ang galit at inggit ay nakatago sa ngiti ng tao. Minsan, ang taong pinakamalapit sa iyo pwede ring may ganitong intensyon. Ngunit huwag ka matakot. Ako ang gagawa ng paraan para hindi ka na masaktan. Pero ang unang hakbang ay malaman ang dahilan. Sir Jupiter, habang naririnig ko ang mga sinasabi niya, parang tumigil ang mundo sa paligid ko. Ang lamig sa paligid, ang kakaibang amoy ng insenso, ang mga kandila at anting-anting, lahat ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa akin.
Parang nararamdaman ko ang presensya ng masamang puwersa kahit hindi ko ito nakikita. Hindi ko rin malimutan ang mga sandaling yon. Ang balat ko parang nanlalamig sa tuwing binabanggit niya ang inggit. Ang mga balahibo sa leeg ko, sa braso ko parang nakatayo kahit nakaupo lang ako sa lumang silya. Parang may nakamasid sa akin sa dilim. Ngunit hindi ko makita. Ngunit sa gitna ng takot may pakiramdam ako ng lakas, isang kakaibang proteksyon na dumarating sa loob ko. Parang alam ng bata na may babala at may puwersa sa paligid at sinusubukan naming harapin ito ng magkasama. Belen, hindi natin dapat palampasin ang gabing ito, sabi ng albularyo. Ang unang hakbang ay ang pagkilala sa dahilan. Kapag nahanap natin ang pinagmulan ng galit, mas madali nating aalisin ang puwersa. Pero sa ngayon, magpahinga ka. Huwag mong hayaang makontrol ng takot ang isip mo. Ang pinakamalakas na sandata mo ay ang pagmamahal mo sa anak at sa sarili mo. Habang naririnig ko ang mga salita niya, huminga ako ng malalim. Napatingin ako sa tiyan ko at hinawakan ito na mahigpit. Ang bata parang naramdaman ang mga kamay ko at kumatok sa puso ko. Para bang sinasabing, huwag ka matakot, mama. Kakayanin natin ito. Sir Jupiter, yun ang unang beses na naintindihan ko ang tunay na dahilan ng pangyayari. Ang barang, ang inggit, lahat ay dahil sa anak ko. At sa parehong oras, ramdam ko rin ang lakas na kailangan ko para labanan ang puwersang iyon. At doon sa lumang bahay ng albularyo, habang malamig at tahimik, habang may mga anting-anting at kandila sa paligid, doon ko unang naramdaman na kahit napakalakas ng masamang puwersa, mas malakas ang pagmamahal ko at ang bata sa loob ko. Sir Jupiter, pagkatapos ng lahat ng nangyari, ramdam ko na halos mawalan ako ng lakas. Ngunit ang albularyo, seryoso at kalmado pa rin, ay tumingin sa akin at sinabi, Belen, may isa pa tayong pinakamalakas na sandata laban sa masamang puwersa. Malakas na ang pagmamahal mo sa anak mo. Tama yun, ngunit may mas malakas pa. At yun ay panalangin. Napatingin ako sa kanya. Hindi sigurado kung naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Panalangin po? Kaya po ba nito ang lahat ng nangyayari sa atin? Tumango siya, seryoso. Oo, iha. Sa bawat salita na darating mula sa puso mo, bawat dasal, bawat hiling, kaya nitong itaboy ang masamang puwersa. Ngunit kailangan mong maniwala at buo ang loob mo. Huwag ka matakot. Sir Jupiter, ramdam ko ang bigat sa dibdib ko sa sandaling yun. Halos hindi makausad ang isip ko, ngunit ramdam ko rin ang init sa puso ko. Ang bata sa loob ko parang nakaramdam rin ng lakas at kinaroroonan ng proteksyon. Uumpisahan natin ngayon, sabi ng albularyo. Hinawakan niya ang kamay ko at hiniling na humarap ako sa may pintuan ng bahay. Habang nagdadasal ka, hawakan mo ang rosaryo na ibibigay ko sa iyo at ang anting-anting. Ang dalawang ito ang magbibigay ng depensa sa iyong katawan at sa bata sa loob mo. Lumapit siya sa akin at iniabot ang isang maliit na rosaryo. Ang mga butil nito ay parang may liwanag kahit sa madilim na paligid ng bahay. Sunod, inilagay niya ang aking dibdib ang maliit na pouch na may laman na anting-anting. Ito ang pangontra sa masamang elemento. Idagdag mo ito. Epektibo din ito. Paliwanag niya. Hinawakan ko ang rosaryo at ang anting-anting at huminga ng malalim. Ramdam ko rin ang lamig na dati sa katawan ko. Unti-unti nang napapalitan ng init. Ang hangin sa paligid parang humupa at kahit papaano naramdaman ko na may katahimikan na bumabalot sa akin. Simulan mo na ang panalangin, Belen, sabi ng albularyo. Sir Jupiter, habang nagdadasal ako, sinubukan kong isara ang mga mata ko at isipin ang bata sa loob ko. Ang mga salita ko simple lang, humihingi ng proteksyon at lakas para sa amin. Bawat salita, bawat dasal, parang may kumikilos sa paligid. Isang liwanag na unti-unting pumapalibot sa akin. Habang nagpapatuloy ako, naramdaman ko ang kakaibang init sa aking tiyan.
Ang bata parang kumikilos at sumusunod sa bawat galaw ng panalangin ko. Ang takot ko, ang sakit at kaba na naranasan ko sa nakaraang mga araw, unti-unti nang nawawala. Belen, huwag kang titigil ha. Buong puso mo dapat ang panalangin. Paalala ng albularyo. At ginawa ko po. Paulit-ulit kong binanggit ang mga salita, buong puso, buong pananalig. Hawak ang rosaryo at ang anting-anting. Ang lamig at pangamba sa paligid ko parang unti-unti nang natataboy. Ang bawat pag-ikot ng rosaryo sa kamay ko parang naglilinis ng paligid at naramdaman ko ang isang mabigat na puwersa na unti-unting lumalayo sa katawan ko. Sir Jupiter, hindi ko malilimutan ang sandaling yun. Ang katawan ko dati ay parang binalot ng kadiliman at pangamba. Ngunit sa bawat dasal ko, sa bawat hawak ko sa rosaryo at anting-anting, parang may liwanag na bumabalot sa akin. Ang bata sa loob ko, ang puso ko, parehong lumakas, parehong nakaramdam ng proteksyon. Pagkatapos ng ilang minuto, tumigil ako sa panalangin. Huminga ng malalim at dahan-dahang binuksan ang mga mata ko. Tahimik ang paligid, walang hangin, walang bulong, parang ang bahay mismo ay huminga na rin ng katahimikan. Tumingin ako sa albularyo. Ngumiti siya at pinisil ang kamay ko. Tama, Iha. Napatalsik na natin ang masamang puwersa sa katawan mo. Huwag mo nang hayaan na pumasok muli sa isip at katawan mo ang takot ha. Ang pagmamahal mo sa anak at ang panalangin. Yun ang pinakamalakas na sandata. Humarap ako kay Lito. Ang mukha niya napapaluha pero may halong ginhawa. Belen, salamat. Salamat sa Diyos at sa inyo din at sa iyo anak namin. Sabi niya, hawak ang tiyan ko na parabang sinasabi rin niya na ligtas na kami. Sir Jupiter, naramdaman ko ang kakaibang liwanag sa paligid ko. Ang lamig, ang kaba, ang sakit, lahat ay napalitan ng katahimikan. Ang bata sa loob ko, buhay. Malusog at ramdam kong ligtas. Ang lahat ng nangyari nakakatakot, nakakakilabot, ngunit sa huli, ang pagmamahal ko at ang panalangin ang nagligtas sa amin. Bago kami umalis sa bahay ng albularyo, ibinigay niya sa akin ang rosaryo at ang anting-anting at sinabi, palagi mong dalhin ito, Belen ha. Huwag kalimutan ang lakas ng panalangin at pagmamahal. Yan ang laging proteksyon mo sa anak mo at sa sarili mo. Humarap ako kay Lito at sa tiyan ko. Iniikot ang rosaryo sa daliri ko. Mahal, hindi natin hahayaan na may sumira sa pamilya natin. Kakayanin natin ito, lagi. Bulong ko sa bata. At sa gabing yon, Sir Jupiter, natulog ako ng mahimbing. Ramdam ang katahimikan at proteksyon. Hindi ko po malilimutan ang lahat ng nangyari pero ramdam ko rin ang lakas at ginhawa. Ang lahat ng takot, lahat ng pangamba na itaboy na ng panalangin at pagmamahal. Ngayon, Sir Jupiter, tuwing naiisip ko ang nangyari, napapaalala ko sa sarili ko na kahit gaano kalakas ang masamang puwersa, mas malakas ang pagmamahal ng ina sa anak at ang panalangin mula sa puso. At yun po ang kwento nung nakaligtas ako sa muntik ko ng kamatayan dahil sa barang. Sir Jupiter, ang bata namin, buhay at malusog. At ang takot na noon ay halos pumatay sa akin ay napalitan ng lakas, proteksyon at pagmamahal na hindi matitinag. O paano yan? Tapos na ang ating kwentuhan ha? Kita-kits ulit tayo sa susunod pang mga kwento.